Ngayong araw ay unang-unang sumalang sa budget briefing ng Senate Committee on Finance sa proposed budget ng Civil Service Commission kung saan si CSC Chairperson Marilyn Yap ang nagpresenta ng kanilang budget proposal. Sinamantala naman ni Senador Robin Padilla ang pagkakataong ito para bigyan boses sa mga katutubong di umunay lumapit sa kanya na mabigyan sila ng career service eligibility para maging regular na kawani sila ng gobyerno. Ang hinihingi po nila sa akin, 4 na taon na po ito, magmula po nung ako ang humawak. Inihingi po nila na baka pwedeng sila ay pagka maka 3 years na, sila ay eligible na. I think that's a very important suggestion, but yung pong limitations po kasi yung special eligibility po ito, wala na po itong exam. Special eligibility for sanggunian officials and then sangguniang kabataan officials. However, kung mag-e-exam po sila, we will explore the possibility of providing them the CS preferential rating. Since, di ba meron po kasi yung hinihingi nila na sana after 3 years wala nang examination, eligible na sila. Batas po talaga yan. Pero kung mag-e-exam, pwede natin sigurong pag-aralan, ipasok sila sa CS eligibility preferential rating na kahit bagsak sila, basta hindi mas mababa sa 70, tatagdagan po natin ng 10 points para makapasa, meron na silang eligibility. Ayon naman kay Yap, base sa kanilang datos ay nasa 70,180 na indigenous peoples ang nagtatrabaho ngayon sa pamahalaan, bagamat 57.60% mula rito ang nasa ilalim nga ng job order o contract of service, habang ang tira naman ay may career o non-career positions. Naniniwala naman si Padilla na may kakaibang karunungan ng mga katutubo kung kaya tumaasa raw siya na magkakaroon ng magandang puso ang CSC tungkol dito, bilang ipinagdiriwang naman din ngayon ang National Indigenous Peoples Month. Ayon sa senador, kung idadaan pa raw kasi ito sa isang panukalang batas, ay tsak niyang magiging matagal pa ang proseso para rito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.